Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Rob Rances. Sabi lang niya, Ridon, go ahead. Let's hear your justification. Isiner ni Rob Rances ang post ni Protect the Vice President. Talaga dito yung salin ni Martin Romualdez. Grabe. In 3 years, lumobo ang yaman ni Martin Romualdez ng 1,000%. Grabe dito. Martin Romualdez Salen in 2022 was 315 million. In 2025, it increased to 3.465 billion pesos. 1,000% increase in 3 years. Pero, ang iniiyakan ng mga tuta niya sa House of Representatives ay ang 70 million increase ni BP for 16 years. So, ano ba itong tinatarget nila? Selective targeting. Pakipaliwanag ko Honorable Congressman Ridon, bakit tahimik kayo pagdating sa inyong amo? Si BP Sara, napakaingay ninyo. Okay lang sana kung nandyan na sa inyo ang ebidensya. Wala kayong ebidensya. Naghamon nga sa inyo si BP Sara. Patunayan nyo daw na mayroong ill-gotten wealth sa kanyang salin. Dahil kung napatunayan nyo, magre-resign na siya. Hindi na siya mag-undergo ng impeachment proceedings or trial. Kusa siyang magre-resign. Kung may prueba kayong maipakita na ill-gotten wealth, yung pagtaas ng yaman niya ng 70 million in 16 years. So, nakakalula ito. 3.465 billion ang yaman ni Martin Romualdez in just 3 years. So, ano kaya ang okay, people who reacted. Ano kaya ang paliwanag nila nito? Joniel na malata, Crooks gani, Saldico says it all. Yeah. Evelyn Maurilio, obviously. J. Keram, may mga malita kasi sila. Kicks Java, and does Martin have a law office? I don't know kung meron. Ang meron kay Martin Romualdez, mining. Noong bagong putok itong iskandalo sa flood control project, sabi niya, wala akong kinalaman dyan. Kasi wala akong negosyo sa construction. Ang negosyo ko is mining. Bago pa ako naging kongresista, mayaman na ako. I am a self-made man. Hindi ko kailangan magnakaw ng pera ng taong bayan. Nananatiling malinis ang aking konsensya. Wow naman. Ang sarap pakinggan ang mga pahayag ni Martin Romualdez. Pareha silang magpinsan ni PBBM. Pag nagsasalita sila, pag hindi mo pa sila masyadong kilala, mapapabilib ka sa mga salita Ako talagang bilib na bilib ako sa candidate BBM nung una. Sabi ko, ito may puso ito. Sinasabi ko nung una. Yung pala, hanggang salita lang yung sinasabi niyang, bayan, babangon muli. Kayong mga OFWs, magtatayo tayo ng maraming trabaho para kung aalis man kayo sa bansa, it's a matter of choice dahil gusto nyo. Hindi yung it's a matter of napipilitan lang. Mga OFWs natin na umalis, mapalayo sa pamilya kasi nga walang trabaho dito sa kakaunti ang trabaho, lalo na ngayon. Tumaas yung unemployment rate ng Pilipinas tong nakarang buwan, noong February, lalo na ngayon. Maraming graduates. Anong papasukan nilang trabaho? Sa ngayon na krisis sa langis,
Talagang tigil ang economic activity. Kaya yung ekonomiya natin baka sasadsad ng ano. Sa buong taon siguro, sabi ng isang ekonomista, baka sasadsad sa 2 or 3%, sabi ni Madam Cora Guidote. Noong 2025 nga economic growth natin is 4.4 or 4.6, pinaka-lowest in a period of how many years. So, wala na talaga. Wala nang pag-asa ang bayang ito sa administrasyon ng Marcos. Okay. Aki Arapok. It's a technique called misdirection. Usually the culprit is throwing the shade in another people's direction so as to put the blame on them. Classic magnanakaw strategy. Mark David. Ginagawa nila yung impeachment, oil price hike, yung droga sa Davao mapagtakpan. Neneng, just read between the lines and you'll know it well. Crystal clear. Okay, malala ko rin si Boying Rimulya. May nabasa akong post. In a period of 20 years, tumaas ng 2,000% yung SALN net worth ni Boying. Sa ngayon is nasa 415 million ang kanyang net worth. So, mas mataas ang increase ni Boeing. Mas mataas ang increase ni Romualdez. Bakit nagbibingi-bingian sila dito sa kasamahan nila? Samantalang si BP Sara, tinatarget nila. O, pati confidential funds, nakakaunti. 73 million lang yung may notice of disallowance. All others, unqualified opinion na ang audit observation ng COA, highest observation. Tapos, igigit pa nila na nilustay daw ni VP Sara ang kanyang confidential funds. Sige, tingnan natin pagdating sa trial sa Senado. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang channel natin ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang atop sa natabangan na mo og yero. So dagko na gyud kaayo ang guslot. Ipang sisugluan lang gani ang uban. Og mao na ni ang yero nga among gihatag. Nabantigan ni sila. Wala na mapicturean ba? Uy. Ay, hindi teka O karon humanagad sa pag-atop ang among ginahatag sa ngayero. So, nindot na gyud. Matgyod sa Ginoo nga na ilis na gyud among atop sa nagtabang niini o nilis na gyud among atop sa 21 katuig di na gyud mi maulanan. Salamat gyud kaayo. Ngano man sa 21 ka tuig nga wala na pulihan ang inyong atop. Tungod sa kakuan, kapikos sa panahon. Tama, tungod magod sa kalisod sa panahon o makakwarta mi tapos sa pagkaon. So pila day karon ang adlawan kung naay magmuso? 300 naman ka, 300 at 200 200 ra. 200. So naa ka estudyante. Naa tulo. Unsa nay mga grade niya? Grade 9, grade 8 o grade 5. Mo nga taman ra gid sa estudyante. So salamat kayo. Salamat sa